Ang respeto ay hindi isang bagay na isinisigaw o ipinaglalaban sa salita. Ito'y tahimik na ibinibigay ng iba sa mga taong may dangal, paninindigan at tunay na paggalang sa sarili. Ngunit sa bawat araw, sa bawat kilos na tila ba wala sa lugar, unti-unti itong nauubos. Ang mga gawin na sa paningin ng iba'y tila walang halaga ay siya palang marahang nagpapababa sa tingin nila sa atin. At kung hindi mo ito mapapansin ngayon, maaari mong makita ang sarili mong naglalakad sa mundong wala ng tiwala sa iyo. Isang anyong buhay, ngunit walang bigat ang salita at walang halaga ang presensya. Kung nais mong magtagumpay, hindi lang sa yaman kundi sa dignidad, sa respeto ng kapwa at sa katahimikan ng iyong konsensya, kailangan mong simulan ang pagbabago ngayon. Alisin ang mga gawin na ito bago pa tuluyang mawala ang tiwala ng mundo sa iyo. Ugali number 1, ang palaging pagpapaliwanag sa lahat ng bagay. Mapapansin mo ba kung gaano karaming beses sa isang araw ang paghingi mo ng paumanhin kahit wala ka namang ginawang mali? Gaano kadalas mong ipinaliwanag ang iyong mga desisyon, kilos o damdamin? Hindi dahil kailangan kundi dahil natatakot kang husgahan. Sa mata ng iba, ito'y tila kababaang loob. Ngunit sa mata ng mas malalim na pag-unawa, ito'y senyales ng kawalan ng tiwala sa sarili. Ang taong palaging nagpapaliwanag ay tila ba nangangailangan ng pahintulot sa kanyang sariling pag-iral. Sa stoic na pananaw, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa pagsasalita. Ang katahimikan ay isang anyo ng paninindigan. Ito'y pagpili ng hindi pakikipagtalo dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa bawat tao. Sapagkat ang taong tunay na alam ang kanyang prinsipyo ay hindi kailangang ipaliwanag ito sa lahat. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na dahilan upang siya'y igalang. Habang ang palagiang paliwanag ay tila pag-amin na hindi ka sigurado sa iyong sariling daan. Kaya't sa susunod na maramdaman mong kailangan mong magsalita upang ipagtanggol ang sarili mo, itanong mo muna, ito ba ay galing sa lakas ng loob o sa takot na mawalan ng respeto? Dahil kung ang dahilan ay takot, mas mainam pang manahimik, sapagkat sa katahimikan matatagpuan ang tunay na kapangyarihan. Ugali number 2, ang pagmamataas o pagyayabang. Sa bawat kwento ng tao, mayroong nais ipakita, tagumpay, talino, kagalingan at minsan, ang ideya na mas mataas sila kaysa sa iba. Ngunit sa ilalim ng malalakas na tinig at matatapang na salita, madalas ay naroroon ang isang bagay na pilit itinatago, ang takot na hindi sapat. Walang tunay na matalino ang kailangang ipagmalaki ang kanyang talino, sapagkat ang talino kapag totoo ay hindi nangangailangan ng palakpak. Hindi ito isinisigaw, hindi ito ipinipilit. Ito'y dumarating gaya ng hangin, tahimik pero ramdam ng lahat. Ang taong palaging naghahanap ng atensyon upang ipakita kung gaano siya kagaling ay hindi talaga sigurado kung siya nga ba ay ganoon. Ang kanyang yabang ay nagiging panangga, isang makintab na baluti na ang layunin ay itago ang kanyang insecurities. Ang tunay na karunungan ay tahimik. Ito'y mapagkumbaba, mapanuri at laging bukas sa pagkatuto. Habang ang kayabangan ay ingay ng isip na nangangambang mawalan ng halaga. Sa stoic na filosofiya, ang pagkilala sa sarili, ang kakayahang umamin na may hindi pa alam, na may mga bagay pang kailangang matutunan, ay higit na mahalaga kaysa anumang papuri ng mundo. Kaya't kung nararamdaman mong kailangan mong ipagyabang ang iyong nagawa, ang iyong kaalaman o ang iyong posisyon, itanong mo para saan at para kanino. Dahil kung buo ka sa loob mo, ang katahimikan mo ay magsasalita para sa iyo at ang respeto ng iba ay kusang dumarating. Ugali number 3, ang pagpapakita ng emosyon sa maling paraan, galit, inis, pangungunsumi, pagiging labis na maramdamin sa harap ng ibang tao. Madalas ay nakikita itong totoo o tunay daw na pag-uugali. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ito'y hindi laging palatandaan ng tapang o katapatan. Ito'y madalas na sigaw ng isang pusong hindi marunong magtimpi. Kapag ang isang tao ay madaling magalit, madaling mapikon
o laging nadadala ng kanyang damdamin. Hindi niya pinapakita ang lakas, kundi ang kanyang kahinaan. Dahil ang sinumang alipin ng sariling emosyon ay hindi kailanman magiging malaya. Sa mata ng isang stoic, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tindi ng damdamin, kundi sa kakayahang kontrolin ito. Ang disiplina sa sarili, ang pagpili ng katahimikan sa gitna ng galit, ang pagpigil sa salita kahit puno na ng emosyon. Ito ang tunay na anyo ng paninindigan. Ang apoy ng damdamin, kapag hindi mo napigilan, ay maaaring sumunog hindi lang sa iba, kundi sa sarili mong dangal. Ang isang saglit ng galit ay maaaring sirain ang matagal mong pinaghirapang relasyon. Isang maling tingin, isang masakit na salita, at ang respeto ng iba ay mawawala, gaya ng usok sa hangin. Hindi mo kailangang maging bato upang maging stoic. Ang ibig sabihin nito ay ito, na kahit anong bagyo ang dumaan, mananatili kang matatag, mapayapa at may buong kontrol sa sarili. Sapagkat sa mundong puno ng ingay at emosyon, ang taong kayang piliin ang katahimikan, ang siyang tunay na may kapangyarihan. Ugali number 4, ang pagkakaroon ng mababang pamantayan sa sarili. Tahimik mong tinatanggap ang kulang-kulang na pagtrato. Pumapayag ka sa mga bagay na hindi kaaya-aya sapagkat iniisip mong ayos na ito o baka naman iniisip mong wala ka ng karapatang humingi ng higit. Ngunit tandaan mo ito, kung paano mo ituring ang iyong sarili, iyon din ang batayan ng mundo sa kung paano kanila tatratuhin. Kapag hinayaan mong tapakan ng iyong dignidad, kapag ikaw mismo ay hindi marunong humawak sa sariling halaga, bakit aasahan mong makikita ito ng iba? Ang mababang pamantayan ay hindi kababaang loob. Ito'y uri ng katahimikang lason, unti-unting sumisira sa pananaw mo sa sarili. At kapag nasanay kang tanggapin ang kulang, makakalimutan mong karapat-dapat ka rin pala sa buo. Ang isang stoic ay hindi hambog, ngunit siya rin ay hindi alipin ng pang-aabuso. Alam niya ang kanyang halaga, hindi dahil sa kayamanan o katanyagan, kundi dahil may pamantayan siyang sinusunod na hindi basta-basta. Pamantayang nakaugat sa dangal, sa disiplina at sa tiwala sa sariling kakayahan. Kapag itinuring mong mura ang sarili mo, asahan mong ganoon ka rin titingnan ng iba, mababaw, palipas at madaling palitan. Ngunit kung tatahimik ka sa gitna ng kaguluhan at pipiliin mong tumayo sa antas na may paninindigan, hindi man ito agad mapansin. Mararamdaman ito ng mga tunay na may mata sa respeto. Ang respeto ng iba ay refleksyon lamang ng respeto mo sa iyong sarili. Ugali number 5, ang pagpapaliban ng mahahalagang bagay. May isang bagay na pantay-pantay nating taglay, oras. At sa bawat segundo ng pagpapaliban, sa bawat mamaya na lang o bukas ko na gagawin, unti-unti tayong nagbabayad, hindi sa salapi, kundi sa yaman na hindi na muling babalik. Ang procrastination ay hindi simpleng katamaran. Ito ay senyales ng kawalang disiplina at higit pa roon, ito'y anyo ng kawalang respeto sa sarili mong pangarap, sa layunin mo at sa oras ng mga umaasa sa iyo. Ayon sa mga Stoic, ang oras ay higit pa sa ginto. Ito ang tanging bagay na hindi mo mabibili, hindi mo maipon, at kapag nawala, wala ng kapalit. Kaya't bawat sandaling sinasayang mo ay paglalayo mo sa uri ng taong nais mong maging. Kapag pinili mong ipagpaliban ang isang mahalagang gawain, hindi lang trabaho ang nawawala. Unti-unti mong pinapatay ang tiwala mo sa sarili. Dahil sa bawat hindi natapos, sa bawat planong isinantabi, may bahagi ng loob mong unti-unting naniniwalang hindi mo kayang tapusin ang sinimulan mo. At kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa sarili mong kakayahan, paano mo maaasahang igagalang ka ng iba? Ang disiplina sa oras ay hindi lamang tungkol sa pagiging masipag, ito'y tanda ng dignidad, ng tao na marunong tumupad, marunong rumespeto, at marunong tumayo sa kanyang salita. Kaya't sa susunod na maramdaman mong gustong mong ipagpaliban, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay pagpapahinga? O ito'y pagtakbo mula sa responsibilidad? Dahil sa huli, ang paraan ng paggamit mo ng oras ay salamin ng pagtingin mo sa sarili mong halaga. Ugali number 6, ang pakikibagay sa lahat. Para lamang maging katanggap-tanggap,
Tahimik kang ngumiti kahit hindi ka sang-ayon. Sumasang-ayon ka kahit may bumabagabag sa loob mo. Pinipili mong magpanggap, hindi dahil gusto mo, kundi dahil takot kang hindi tanggapin. Ngunit sa bawat sandaling isinusuko mo ang prinsipyo mo para lamang sa oo ng iba, isang bahagi ng pagkatao mo ang unti-unting nawawala. Ang pagtalikod sa iyong paninindigan ay parang pagputol sa ugat ng punong inaasahang tumayo sa gitna ng unos. Ang pagkataong walang ugat, madaling ibagsak, at ang taong walang paninindigan, madaling kalimutan. Ayon sa mga Stoic, ang integridad ay hindi bagay na nakikita, ito'y nararamdaman. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung sino ka, basta't sa katahimikan ng iyong mga kilos, nandun ang paninindigan. Ang respeto ay hindi ibinibigay sa mga taong laging umaayon. Ito'y ibinibigay sa mga taong alam kung kailan tatayo kahit mag-isa. Sa mga taong marunong tumanggi kahit alam nilang maaaring mawalan sila ng pansamantalang aliw. Dahil ang tunay na respeto ay hindi bunga ng pagpapanggap kundi ng pagiging totoo. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para lamang mapabilang. Dahil kung kailangang mong isuko ang sarili mong pagkatao para lamang sa pagtanggap ng iba, ang tinanggap nila ay hindi ikaw, kundi ang huwad mong bersyon. Sa dulo, ang tanong ay simple, mas mahalaga ba sa iyo ang pagmamahal ng iba o ang dignidad mo sa salamin? Ang taong may paninindigan, kahit hindi tanggap ng lahat, ay pinipili pa ring igalang ng mundo. Sa mundong puno ng ingay, ipaglaban ang katahimikan ng isip. Dahil sa katahimikan, doon matutunton ang landas ng tunay na lakas. Ang lakas na hindi nagmumula sa sigaw, kundi sa mapanuring pagninilay at matatag na paninindigan. Sa panahong tila uso ang pagpapanggap, maging totoo ka sa iyong sarili. Doon nagsisimula ang respeto, hindi sa mga maskara, kundi sa pagyakap sa iyong sariling pagkatao. Ang tanong, alin sa mga gawin na ito ang naroroon sa iyo ngayon? At kailan mo ito sisimulang baguhin, sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula sa iyo sa loob ng iyong isipan sa bawat desisyon na iyong gagawin. Huwag mong hayaang ang mga maling gawi ay magtulak sa iyo palayo mula sa iyong pinakamataas na potensyal. Simulan mong baguhin ito ngayon dahil sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa pagbabago, ang mundo ay magkakaroon ng bagong paggalang sa iyo.